Mga kaililo, kag sa malabutan sa atong programa, kapi kag isyo live diri sa Hotel Del Rio. Sa mga ang atong bisita, ginapabot na pa atong panelista, wala pa na dilito, na traffic siguro. Ang atong bisita, nakapanalaw sa accomplishment sa Iloilo Provincial Police Office sa sinigata ila operation, sa pagtapla sa mga krimen, kag sa ila preparasyon sa sugod sa pagfiling sang certificate of candidacy. Kung sa din may ara mga banwang daw may init-init ang politika, no? So, pakilala ko sa inyo at bisita sa buong ang spokesperson sa Iloilo Provincial Police Office, si Police Major Rolando Aranyo. Sir, your greetings sa atong viewers. Sir Peter, good morning gid. Good morning gid sa tanan niya mga viewers, followers sa Kapikag issue. No? It's nice to be back sa imo sining beautiful and famous program. So in behalf sa Iloilo Police Provincial Office, particularly sa aton sining Provincial Director, Police Colonel Bayani Emrasalan, kami nagapasalamat gid for your invitation para nga makapalabot naman kita sang information sa aton sining mga kasimanwa. Congratulations na kay Iloilo Provincial Police Office Director Bayani Rasalan sa iyang successful pagdumalahan sa iyang opisina. Damo gid nga congratulatory address ang napatungod sa imo. So masugod kita sa pagpangkot sa kay Major Aranyo kung kamusta na ang operasyon sa Iloilo Provincial Police Office against crime. Sa may mga accomplishment report kita dra, malin sa mga dagko nga krimen, pagkatapos sa manubo, kung paano na ang sitwasyon sa probinsya. Yes, Sir Peter, no, ginakalipay gid naton nga i-report sa aton sini nga mga pumuluyo nga ang kabugusan sini nga probinsya sang Iloilo nagapabilin nga malinong kag matawhay, very stable ang aton sini nga peace and order. Kag actually no, as of this morning, wala kita sa mga na-record sining incident, especially nga ma-relate naton sa ginapatigayon naton subong filing of certificate of candidacy. No, kag sa aton sining mga operational accomplishment, so sa aton nga kampanya kontra sa illegal nga droga, may ara na kita sang 179 ka mga successful operation. By the way, ang aton nga period covered is from April 19 to October 2, 2024. No? Ang time nga nag-umpisa ang aton sining Provincial Director, si Police Colonel Bayani Emrasalan, nga mag-alagad bilang aton sining Provincial Director sa Iloilo Police Provincial Office. No, going back sa aton sining campaign against illegal drugs, so sa 179 ka mga successful operation, nakatigayon kita nga makadakop sang 220 ka mga personalidad nga engaged, involved sa illegal nga droga. Kag out of 220, no, 47 diri ang ginakabig naton nga mga high value individual. Kag nakatigayon kita nga maka-recover sang approximately mga 6 kilos na nga illegal nga droga, no? 5,784.90 grams to be exact, Sir Peter. Kag may value ini nga approximately mga 40 million pesos. So amoy na kadako ang aton sining mga na-recover halin sa pag-umpisa sa aton sining Provincial Director as being the top cap of Iloilo Province. Kag sa campaign naman naton against against wanted person, may ara kita sang 537 ka mga operations. So nay ara kita nga 539 ka mga wanted persons nga natigayon sini nga magkaladakpan. Kag may ara no sang 113 diri ang ginakabig naton nga mga most wanted person. So mga dalagko ini nga mga kaso, Sir Peter, no, that is why nga classified sila, gintag sila as most wanted person, hindi lang gid sa banwa, hindi lang gid sa probinsya, kundi
upod na di no ang mga most wanted persons naton sa Western Visayas. Kag sa campaign naman naton illegal fishing, may ara kita sang 163 ka mga successful operations kag patigayon kag may ara sang 424 ka mga na-apprehend kita nga mga illegal fishers kag 236 nga na-impound sini nga mga fishing vessels kag nakatigayon kita nga makakuha sang approximately nga balor sang isda nga na-confiscate nga mga malapit 650,000. Kag sa aton sini nga campaign against illegal quarry, may ara kita Sir Peter nga nakuha or operations nga 172 kag nakatigayon kita nga naka-apprehend sang 187 ka mga persona kag naka-impound sa 185 ka mga salakyan. So laban diri mga ginagamit nila mga dump truck. Kag sa campaign naman naton against illegal gambling, may ara kita sang 72 operations. Kag may maara kita nga nadakpan nga 169 ka mga violators. Kag nakakuha kita more than 70,000 ka mga bit money. Kag sa campaign naton against lost firearms, may ara kita sang 79 operations nga natigayon. Kag may ara sang 68 ka persona ang mga natigayon sila nagkaladakpan. Kag naka-confiscate kita sang 80 ka mga firearms. Kag sa padayon naton nga kampanya kontra sini sa mga lost firearms, may nagtigayon nga nag-surrender nga 251 ka mga lost firearm kag nag-deposit no sa mga expired nga armas o ang ila sini nga firearms license nga nag-abot sa 36. Sa kabilugan may ara kita sa aton sini nga custody nga 367. Kag luwas na di Sir Peter no sa sulod lang gid sang sang September no nakatigayon kita nga maka-implement sa mga 14 ka mga search warrant. Sa ato nga fishing ground rin, no? Wala siyang nabalita nga ginasulod kita sa mga check. So far wala kita sang information Sir Peter. So ang aton nga mga kalalawran diri sa probinsya sang Iloilo gina-enjoy no sa aton sini nga mga kasimanwang nga mga Ilonggo kag di of course ang nagakaladakpan na di ko sa amoning mga taga-iban man nga lugar nga di hindi sila authorized nga pangisda diri sa aton sining fishing ground. Pero mga Pilipino man. Yes, puro Pilipino Sir Peter. Sa balita bla sa quadcore na pamatian naton permi sa Kongreso, ang kwari iyan dito, ginagamit nila ito yung ginalubungan sa ilang mga biktima sang extrajudicial killing. Sa atin dyan negosyo sa mga politiko, di? Hindi na ako na mag-comment, Sir Peter. Pero sa mga mga na-arrest din yung mga high-value target sa droga, ginaalaw maka-mentionar sa ngalan sa mga top 5 babi nga ara sa inyo lista? Actually, may ara kita existing new media relation policy guidelines which nga naka-indicate dira nga gina-refrain kita to mention sa mga ngalan no sa mga aton sini nga mga suspitsado to include mga biktima no kon sa mga krimen. So wala kita sila. So ang ginagamit na lang naton dira actually Sir Peter is ang ila sini nga mga alias. So kay may mga layi kita nga nagaprotektar sa nila sini nga mga kinamatarong kay ang aton layi gina-presume sila nga mga inosente no unless nga mapamatud-an ni sang aton sini nga korte nga wala sang pangduwa-duwa nga naka-commit sila sang krimen. Okay, natural na kay kung mintras ka nga ginakaso, everyone siguro every suspect is not yet guilty. Yes, no gina-presume sila innocent. Unless okay, proven otherwise. Si General Lawin niyo lang sa ato, no? Colonel, good morning. Good morning niya. Musta sa guest ninyo? Basin lipat siya sa akon. Yes, no? Good morning dira kay Mayor Ayeng from Sara. Actually, Sir Peter, nagligad dara kami dira sa opisina ni Mayor kag
we are warmly welcomed by the good mayor of Sara. So thank you very much, kid, Mayor Aying. Ilawin, iniya, General Lawin. Yes, oo, my former boss from Guimaras PPO. General Lawin, sir, good morning. Bawa na idlaw makita kay sir nga maupod siya. He is my provincial director when I was assigned in Guimaras. Okay, doon naka, Colonel, General, sorry. May kay monitor gini permis aton, migutan eh. Now, mamangkot kita, Major, sa probinsya, wala man siya na kuno-kuno nga daw mainit sa pag-abot sa party politika. Ang mga banwa, bla. Wala man kamo na nakuha ang mga feedback. Actually, so given na implied na ina actually, Sir Peter, hindi nato malikawan niya kung sabi because of election, may mga aragid nga mga banwa nga posibleng mambal naton nga medyo mainit ang sitwasyon. But as of today, as of press time, why kita pa may nakita nga mga nga matawag nato nabi nga mga incident, no? Nga ma-relate naton nga medyo naga-init na. So although nga may mga in some other municipality medyo may mga magahod, no? So meaning sa mga bayloanay sinisang tinaga. But as to the iba niya factors like abing nagaginamitay na sila sa ang pwersa, so far wala. So very normal ang aton nga sitwasyon. Unless you're pag-abot sa jibo eleksyon, tayo alert ang kamos na. Kaya hindi ito mapakot. Yes, that is why nga halin pa sang nagreligad nga magbinulan actually is ginumpisa na naton ang pag-intensify sa aton sining monitoring at the same time kung nakita ninyo is tama kadako ang aton subong mga accomplishments pag-abot sa loose firearm kay isa ini sa mga ginatutukan sang Iloilo Police Provincial Office kay according sa aton sining provincial director kinanglan naton subong i-intensify ang mga kampanya naton sa loose firearm kay dako ang posibilidad, Sir Peter, nga magamit ini during election para ma-influence ang resulta sini sa pagpiniliay. Sa Major, sa PNPA kung sa PMA? Yes, actually, I'm a product of the lateral entry. So na-commission ako as police, police inspector, no, subong police lieutenant sang 2010. Actually, during sang time nga ga-process ako sang una, si General Lawin ang amon sini nga provincial director. Kaysa nakita naton ang class ang pulis sa PNPA, no? Class 1996 kag 97 ba? Daaging gamit ang among gingamit ni Presidente Duterte sa iyang operasyon sa Raguar kag ginabalan dito sa Manila nga daw bali wala na ang kabalyers, lakan. Ako no lakan ang tawag nila sa grupo sa mga pulis nga mo sumunga ang kapamintas dito. Nakita nato nga ang mga PMAyer babatian ta wala na tira dito sa Quadcor, no? Nga ang PNP anong diferensya nga daw ang disiplina, no? Layo gidyaw siguro kayo kay ikaw pulis ka man, kung ikaw malantaw anong disiplina sa nga pulisyan nga mga products ang PNP kag sa mga products ang PMA. Yes, no. Actually, gusto na naton dara nga ihatag na lang sa aton nga Quadcom, no, ang kung ano man dira ang mga resulta sang ila sini ginapatigayon nga investigation. But in general, no, kung nataw na actually pararyo malang, no, wala man lang sang do paryo malang bala ina ko sa isaman ka pamilya. Ngati hindi man naton kung sa masiguro nga ang tanan nya kabataan naton is mambalgid naton nga maayo. May ara ko sa nga mga pamilya nga ang ila sini kabataan may may tawag sini may nagasipakid sa husto nga dalan. That is why nga kita nga mga ginikanan ginabantayan gid naton ang kabataan naton kag gina-guide, no. So do pariyo malang sina
nga ano. So amo nang hambalan no bala Sir Peter nga there's no perfect nga bagay diri sa babaw sang kalibutan. Kung sa mga pamilya ko, may isang mga kabataan ko, may isa rin ako ng black sheep. Sa Yes, mga that is pamilya. correct. Oo. Ambot lang kay Francis, yung black sheep na sa ila pamilya, Francis. Sir, good morning, no? Sorry nga late ako. Ang una na to nga pamangkot, ang preparasyon sa IPPO, this coming 2024 election, siyempre kung nadiri ang akin sa mga private armed groups. Kadua, ang mga kapulisan paalala gid sa aton Philippine National nga no partisan. Kung may mga relative silang nagadalalagan sa ilang mga respected towns, isa no ini sila. Kamusta na ini nga mga implementasyon sa PNP through diri sa probinsya, Iloilo Provincial Police Office sa pagpamonitor pero rasala. Yes no Sir Francis, actually ang aton dira siguro nga movement sa aton yung mga personnel pag ano nato nila no pag malapit na ang election period sa Subong, wala kita na isang mga movement kaya medyo malayo pa no ang mag-start ang aton sini nga election period. So but definitely ang matabo dira is i-transfer gid na ang tanan naton sini nga mga personnel nga may mga relatives no nga naga-intra subong sa or nagpadalagan sa aton sini nga palabuton nga May 12, 2025 midterm election. Kag of course ubod man dira nga ihulago naton ang those nga mga unit commanders naton nga kumbaga mga nadugay na sila nga pangalaga dira bilang chief of police sa ila sininatungdan nga mga unit no. So amo inang mangin part sang paghulag sa mga personnel naton para nga di malikawan man ang ginatawag sining Malaysia kay basi sila dira masalan or masuspitsuan nga naga-intra or ginatawag naton partisan, which is nga ti klaro gid ina nga gina-prohibit sa aton sang kasuguan kag ti permi gid ina nga stricto gid ina nga remind no sa aton sining PNP hierarchy nga dapat ang mga kapulisan manginstay lang sila no non-partisan, so apolitical. So why dapat sa may apinan or may may ginapaboran. How about sir sa identification sa mga private armed group na ginamitan ng ato mga local politician sa probinsya sa Iloilo? Na-identify ko na. Yes, no, actually, Sir Francis, sa Subong, kinakalipay naton nga i-report sa aton sini nga mga pumuluyo nga halin pa sang nagligid nga gintalikdan nga election. Until now, why nasang na-monitor kita nga mahambal naton mga partisan armed group nga nag-exister diri sa aton nga probinsya. But nonetheless, no, padayon ini ang pagmonitor naton kay simpre kung hindi kita maghugot sang pagmonitor naton, posible nga base may ara naman sini nga mga politiko or may mga kandidato nga gamit naman sini. But as of today, wala kita sang mga na-monitor. But of course, ang isa diri sa mga ginalantaw naton part of the preparation naton is ang pagmonitor no sa mga areas naton nga mambal naton may mga presence of the threat group, no, particularly the communist terrorist group kay from the previous ini nga mga may mga story ini nga nagahulag sila para maimpluwensyahan ang ginapatigayon sining pagpiniliay. That is why put ang aton diri nga counterpart from the Armed Forces of the Philippines hugot ang aton nga pagmonitor sa Subong. Sir, ang IPPO, naka-identify na sa mga ginatawag ng mga area of concern bukod na sa unang ginatawag ng political hotspot na mga kabanwan. Yes, as of today wala pa kita sang mahambal naton nga mga election areas of concern. So wala to naton ina nga mag-convene ang aton sining Joint Security Control Center, of course in the province, that is Provincial Joint Security Control Center headed by the aton sining election supervisor no from the COMELEC naton.
Of course, upod na da si PNP, no, si IPPO for that matter, si Armed Forces of the Philippines, particularly the Philippine Army and the Philippine Coast Guard. So matabo na da, Sir Francis, so ang tanana da nga mga na-collect nga mga information, mga na-monitor, so i-deliberate na da during the kung mag-convene ng aton nga PGCC. Kag ang PGCC naton kay of course no ang aton nga mga counterpart may mga ilaman ni siya actually nga mga assessment, may ari man ni sila nga sarili nga monitoring. Kag i-collate na da until nga maka-come up sila no ang aton PGCC kay i-recommend nila no nga mga areas nga i-under sa ginatawag naton election area of concern. Tapos the Commission on Election amo naman ina ang mag-a-approve, no? By the way, ang ato ni nga mga pag-identify is may mga ara kita nga mga parameters nga ginasunod. Thank you, sir. Sa mga pila ka section nilang Yes, no, ang uniform personnel nato mga approximately mga 2,200, no, amo nang aton nga strength dira. Yes, oo. So naka-distribute ini sa mga lain-lain naton nga mga police stations. By the way, para ma-enlighten nato ng aton nga mga pumuli, we have 43 police stations, no, may ara kita sang 43 ka mga municipal police station and 1 city police station that is in in Pasig. Kag may ara kita sang 2 ka mga mobile forces. So may ara kitang isa ka mobile force nga naka-station dira sa 1st district, particularly in Tigbawan, and 1 in 5th district naka-station dira sa Maysara. So aside na da may mga platoon na da sila no under sa aton nga Iloilo Police Mobile Force Company, may mga under ni sila nga mga lain-lain nga mga platoons. Kag of course tayong aton sini nga provincial headquarters. So dira na da naka assign ang aton naka-distribute ang aton sini nga mga personnel. Yes, Sir Peter, no. Sa subong hindi kita maka anay kung i-assist pa no kung conforme pa na sa maging outcome sang assessment kag di lang taon kung kulang. But based on the past elections, ang kakatabo ginada nagapangayo kita sang augmentation from the Police Regional Office 6. So ang Police Regional Office 6 naman nato na da, Sir Peter, ang ginaobra naman, gina-check naman, gina-assist ang iba niya mga unit under PRO 6 nga maba nato nabi hindi man amo na sa kadako ang ilang kinanglan, meaning may mga extra sila, may mga excess sila nga mga personnel. So tipunon ina kag i-distribute o i-augment like abi in Iloilo province no sa natabo sang mga previous nato nga mga elections. So amo ina may mga augmentation kita if ever nga may mga kulang kita nga mga personnel. Aside from that, may mga deployment man ang aton sini nga Philippine Army. So amoy nang mga naton no ang aton dira nga preparation or deployment naton during security. So that is not only solely ni PNP but ang aton nga Philippine Army is there nga magbulig dira. Upod of course ang aton dira nga iban pa nga mga unit man like the PCG, may ara man sila na nga kawilingon man nga task during the election. Kada ang frequency sang sang pag-recruit sa mga kapulisan naton may time ina kada tuig pila mag-recruit. Yes, no, actually may mga in charge kita na to sa national headquarters nga office nga sila naman ni siya ang naga-determine kung in a particular year pila ka personnel ang dapat naton nga i-recruit. So every year actually halos kita may ara kita nga recruitment. Kahit every year damo man kita ka mga personnel nga naga-retire. So kinanglan ina nga buslan at the same time nagadako man ang aton nga population. So may mga ginasunod kita nga mga parametro dira para nga mabalaan naton nga in that particular year pira ka personnel or pira ka
recruit or pila ka bilog ang aton nga i-recruit para nga mag-join sa Philippine National Police. Sa number sa aton kapulisan na sa nag-apply, mga pila ka porsyento lang ang babae. 10% actually, no? May ara kita nga layi nga mando nga at least 10% of the quota is dapat mga babae. Okay. Antes siya kay Francisco, shout out na kay Evan de Nuevo Sudario sa Malaysia, no? Ricky Alio, Sylvia Lerona, Eduardo Arches, Mabi Crispo, Rodito Gulmatico, General Lawin, Florence Carol of Toronto, Canada. Thank you sa Stars, ma'am. Thank you. Glenn Moro, Maria Lini Cardenas, Carmen Jimenea, mag-anak niya, Lilia Tapala, and Alfredo Espinoza Jr. Good morning sa inyo tanan. Francis. Sir, recently, ang banwasang awoy kag Bina Iloilo, kay daw gina-consider man ini nga intense political rivalry, kay daw mainit yung politika. Daw may mga traded word dito ang mga politiko nga magadalalagan dira sa 2025 election. Una kita sa banwasang awoy, si board member Carol Espinosa daw nagsulat sang complaint kay PRO6 General Wangki kay IPPO Provincial Director Colonel Rasalan nga ginareklamo niya ang kampo ni Mayor Jet Roas nga daw may ginakabig to nga show of force. May mga armed dito kag na-identify ni nga mga security guard nga iya ni Mayor Jet Roas. Ano nang aksyon sang IPPO ni sir sa sulat ni board member Carol Espinosa? Yes, no, actually, mga siguro mga 3 weeks ago, nakabaton ang aton nga opisina sa aton nga provincial director regarding sa sina nga sulat. Kag di nabutang dito nga do according sa is may mga nakit-an sini nga mga armado nga mga tao, which immediately nag-conduct naman sang investigation. Actually, ongoing subong ang aton nga investigation, validation, nga ginapatigayon sa aton sining IPPO. But on the initial information nga nakuha naton dira, no, especially as relayed by the Chief of Police, so ang mga nakitaan dito nga mga armado nga according kay board member Carol Espinosa Diaz is mga mga armado. Ang mga motogiling nga tao is hire dito no sang Ahoy LGU para nga mag secure sang ila sini nga mga opisina nga naka-station dira sa may Ahoyville during the Tambubo Festival. No, kag ang Ahoyville is amo manada ang area kung sa diin ara ang mga food festival nila, no? Kag ara dira ang mga opisina sang kung hindi ko magsala do ara mandang iya sang DILG, no, ang MLGU nga office, ang ilang MPDO, ang Municipal Planning and Development Office, kag iban pa nga mga office under the LGU Ahoy. Kag knowing siyempre ang food festival will gather ka damo nga tao, so they need to secure kag tapos do tatlo na ka gwardiya yata no ang ilang gin-hire, which nga na nga ang ilang mga gwardiya nga gin-hire dira is kompleto man, no, may mga dokumento man sila nga ginpakita, legal man ang ila sining agency, may ara man sila nga dokumento sa ilang armas, kag may ara man silang tawag sini nga mga lisensya nga ginpakita. Kay actually nag-coordinate man ini sila sa aton dira nga Ahoy Municipal Police Station before sila nga nag-duty. Kag ang Office of the Mayor man actually nagpabalo man, nagsulat man dira sa aton sining Chief of Police nga prior sa ilang deployment nga ginpabalo nila nga may ara nga gwardiya nga
maga-duty dira, no? For the period sang ila Tambubo Festival, which is a long month celebration. So actually amoy na, no, na pamatudan dira sang ako'y PNP nga ginaligar gili isa mo na sa mga gwardya. So sir, daw reasonable man to ang pag-hire sa mga private security guards ang AOY LGO. Wala na to may baluan kung i-posture gid ni board member Carol Espinosa ang iya privilege speech nga patawag sang sagunyang paglalawigan ang aton IPPO, ang aton AOY LGO da sa aton provincial board member sa mga tilanana nga mga session. Yes, no, we will give that decision to our honorable board member, no, kay board member Carol Espinosa Diaz kung anong iya nga magiging decision, no. Kag of course, ang pag-hire man sang gwardiya on the part of the local government unit is their own prerogative. So kung ano man na day ang ilang because they are also authorized nga mag-hire man sang gwardiya, so ila man ina, no. Ang pinamalang na importante dapat is ang sa aton nga o sa amon nga side is na ano lang, no, na suffice lang ang mga requirements, like dapat from the legit sini nga mga security agency, their firearms are well documented, and of course ang ilaman nga gwardiya, no, dapat ano man sila may lisensya, kag dapat during sang pag-tour of duty nila is naka-uniform kag naka-coordinate, no? So kag may mga iban pa dira nga mga bagay which nga tiginhatag ara naman ina sa side of the regional civil security unit nga dapat ilantawon man. Kag ginig baduas ang AOY, sir, I know that is one of the town nga listed sa area of concern. Kag sa ito na ibaluan nga si Mayor Jet Rojas doon nagsulat mula sa Comelec nga i-consider ini ang ilaban nga area of concern kay ginbasiya sa mga previous election may mga insidente din nga nagatabo. Yes, no, una i-correct naton ang Ahoy was not belong even sa previous nga elections naton sa lugar nga ginakabig nga election areas of concern. Kag ang on the part naman niya siya nga later nga ginpalabot naman, actually why ko ni siya personal nga nakita kitang iya nga sulat, no, but may mga information kita coming from mga sources man naton, particularly from the media, no. Ang ara naman nga, no, is before ang isa ka banwa nga undergo, may mga ara man ini sa mga ginatawag naton parameters or mga requirements. So ipasa naman ina, no. Of course ang isa naman dira ka maglantaw ang ato naman nga nga Comelec. Of course upod na da nga ato nga PJCC kay may mga parametro, may mga proseso nga ginasunod dira before ang isa ka banwa i-declare nga under sa ginatawag naton nga election area of concern, or matawag naton nga ang kay do ang information pagidira is to gusto ya is to under ka Ahoy into Comelec control. So of course may mga pagsulundan, may mga proseso nga dapat sundon na. Sa subong ihatag naton ina siguro nga sa aton man nga Comelec later on to determine kung ano naman dir ang ila sini nga paglantaw with regard sa sulat sa aton sira nga lang doon nga mayor sa Banwa Sangoy kay Mayor Jet Rojas. Madamo giga salamat. Investigasyon ng kapitolyo sa probinsya. Kasi ang tanay mo lapat ko. Francis, yung lakwat ko ang investigasyon sa kay Rasalan. Kaya iti ko ni mo lang, drama, ilugon mo lang kwat ko? Hindi man guro nung Peter, ang ilalang balado ginabase sila sa mga previous election nga si Mayor Jet Rojas nila kag ang pamilya ya kinapatyan sila mo. Napatyan to sila balati amo na ginabasiyan niya kay may napatyan na sila dira sa Banwa Sang Ahoy. Kag yan to pagpatay sa kay Vice Mayor allegedly political motivated dito nung Peter. Sabi ko na mo lang ito pero kwat ko kamangkot ko doon sino doon papel ni Ace Barber sa madalas na da.
Sino madala? Sino be? Di ang Quadcom Committee headed by chairman ng Committee of Public Safety, Congressman Isbarbers from Surigao, si Congressman Abante sang Manila, Congressman Johnny Pimentel sang Surigao, si Congressman Dan Hernandez sang Laguna, kag si Congressman Chua sang Manila, kag madamo pa yung mga congressman ng Peter. Kag naipat niya si Congressman Paduano, ang sabi na, I'll cite you in contempt. Diba si Malambalandar ako. Lamo lang kilala kay Congressman Paduano eh. Si Congressman Paduano is from Negros. Kag remember Commander Luwalhati. Siya na si Commander Luwalhati sa una. He returns to the false below. Tagaan sa pasensya. Kwan siya nabalik siya sa gobyerno. Napapili ang nagdaog. Sa aton major sa province. Madamo na blang kapulisan na dismiss sa mga sala nila. Yes, no, sa pagkabalo ko sa mga previous ng mga tinuig, may mga ara kita ng mga personnel na dismissed from the service because of their number one, ang mga violations sa aton sila nga mga administrative nga nga mga kaso. Sa subong, actually, do wala na kita sang lately wala na kita sang mga personnel nga na balitaan ko nga na dismiss. Ako mo nga na-commit nila sa mga dismiss sa pulis, ano nga sala? Yes, kung ang dismissal kung dismissal by the way ang imong penalties kalabanan sila mga dalagpo ni nga mga kaso. So kay ang penalty nagakonforme sa violation. So kung daw mga dako ang violation nga na obra, which is nga mambal naton is dismissible, so kag mapamatudan dira, so ma-dismiss, magwagit siya sa serbisyo. Luya ko na ipabalo nga, ang police, I believe, the police indeed is between us and crime, no? Between sa tao kag sa krimen. But the worst thing happened also to the police. Nagpagamit sila sa timpon, liberty, kag police nga pamatay. Gingamit sila sa mga criminals, kag nagpagamit sila sa halan sa kwarta. I hope hindi na matabo tani sa aton di iya mo nakatabo sa Manila. Kay hindi haganagan. Siguro kabay pa nga hindi na maliwat na nga ang pulis magpagamit. Kag sila tawgon nga killers. Yes, Okay. no. Actually, Sir Peter, sa ato naman so far do wala man dire. But of course, in fairness naman sa mga ginaakusaran dira. So, it's early nga i-judge naton sila kay may ara kita sang tawag sini, no? May ara kita sini sang korte nga dapat mag-determine kung ang isa ka tao is nakasala o kung wala. So, siguro hatag na lang naton ina later on sa husgado naton ang inang bagay kung if indeed they violated the law. Kag magamo na siya nga like sa ginambal mo Sir Peter nga kung nagpagamit kay ang among ina nga mga aktual granting nga kung sa may mga violation nga ginobra nga aton nga mga personal wala naman niya ginatolerate na sa aton nga organization. That is why nga sa ginambal ko sa mga previous years may mga personnel kita nga mga nakala-dismiss kay wala niya sa sang aton sini nga Philippine National Police nga itolerate ang mga wrongdoings kay of course ari kita diri no ari ang PNP para nga magprotektar sa aton sini nga mga pumuluyo hindi nga magbayular sang ila sini nga tawhanon niya kinamatarong. Aba na napasalamatan naton Major ang Quadcor kay dirita na diskubrihan nga kung gamiton ng pulis. Pero subong siya ginambal nimo. May ustisya kita, pero kadula ustisya kung armas ang mga ibabaw, no? There's no more role of law. Anong ibabaw, role of force. So, ang tao wala nakasalig sa kapulisan sa tunga tiyempo. Marangop ka pa mo sa ilang, paano ka makakita ustisya? Linibo ng patay? Anong matawag pa mi? Kaya mo na ang tao nagsalig sa ICC, sa International Criminal Court, rather than to trust our justice system sa Pilipinas. Before gatag kay Frances, shout out kay Iris Macabak. Kung Neri Gutiko, si Neri sa California. Shout out si Muniri. Renato Eminia, mga kamag-anak ng mga politiko. Cesar Capillan of Panay Railways Incorporated. Greetings man ako kay
brother niya ni Rigotico. Alfred Honorio, Darrell John Latosa, Chief Greg Gimenea, mga seamen ng chief ni Chief Cook, Edith Vio, of Perlan, Texas, Rocan Luig, sa guwa man yung ba't hindi ko na lugar ni si Rocan, Sine Romo of Zamboanga, Rosana de la Cruz, Larry Menia, and Felisa Porter, mga pariner na Sir, recently, ining pagtiro bala sa kay certain kamarista sa Mina, Iloilo, kag ini daw may connection man ninyo sa politika, kay number one, hindi siya nagpadalagan mayor da sa Bano sa Mina pero naperde. Kag this coming election is kamarista, magkapadagan liwat sa pagka-mayor da sa Banwa sa Mina against nila sa pamilya sa mga incumbent da Grabato. So, sa investigasyon sa kapulisan kay vote camp, sumpakinay sila kung si kamarista nagamba nga daw hungod ang pagtiro siya kag daw mga kasumpong nga daan nagapatiro kag may mga lagalagaw mga istorya sa Mina nga daw tiro mi ang natabo dito kay kamarista. Ano ang investigation, ang results ng investigation sa IPPO? Yes, no, actually, Sir Francis, kinahulat naton ang maging findings ang investigation pa dira, no. Sa subong hindi kita na makahatag sang detalye with regard sa ginapatigayon darang investigation kay we don't want to jeopardize the ongoing investigation. Kag of course gusto ko man klarohon nga it's too premature, it's too early nga maghambal kita nga ang insidente nga to is angot sa election or sa politika. So lato naton anay kung anong magwa no sa ginapatigayon nga investigation particularly by the Mina Police Station. Okay, salamat kid. Kag sir kay na kami nga ang IPPO may conduct man nga investigation sing natabo sa San Joaquin bala between kay Mayor ning Pagarindra kag sa Vice Mayor nga both side nagasuporta sa mga kanina nga kandidato sa pagka-mayor dira sa San Joaquin Junior. So ano na ang investigation sa IPPO sini sir? Yes, no, actually, Sir Francis, why pa ako sang detalye with regard sa dira nga ano no nga issue. But balamot siguro sa madumduman sa aton sini nga mga mga preview sini nga mga binulan, siguro dumduman yung matong natabo to sang una nga dito a sort nga may mga ara na da sang mga problema, especially doon ano dito nga issue ang regarding dira sa may ano no sa daan nga hospital, which is nga according sa nuna dadugin donate ina sang isa ka pamilya kag until nga dugi according naman sa ilang part is na gusto na nila nga bawion, which is nga do medyo amo ina ang nag-isa sa mga nag-trigger dila sang problema. So siguro hulaton na lang naton dira kung ano ang magiging development with regard sa dira nga bagay. Okay sir, salamat kid. Kag ano ang reaction sa IPPO sining pag-reopen sa pagpatay kay retired General Wesley Barayuga nga PCSO Corporate Secretary man, and of course as far as General Barayuga is concerned, ini siya nakagi City Director di sa ICPO, nakagi Deputy Regional Director for Operations sa PRO6, kag nakagi ini siya nga Deputy Regional Director sa PDEA, kag ang director dito mo si Colonel Balkin. So ano ang amamba nyo sa isang IPPO, sir? Yes, no, of course, una gusto ginaton nga ano gid no nga ihatag gina-welcome ginaton ina, gihatag ginaton ina no sa mga authorities naton sa committee kung sino dira ang nag-conduct sa bangsang investigation. Kay dako man inang abagay no nga para at least ma-shade light ang tanan-tanan. So of course whatever nga mga ginaano dira para sa kasanagan gina-welcome ginaton ina. Sa nga diri si then Colonel Wesley Barayuga nakagi ka sir tao ya na assign? Directly wala ako naka-under kay kay Sir Barayuga as my direct or immediate superior. But when he was assigned sa Police Regional Office 6, ara ako sa kay because of course ara na siya sa babaw dito,
holding kung hindi ko magsala, isa na da siya ka chief sa isa ka division naton under Police Regional Office 6. So during the time daw ara ako yata sa Gibaras PPO na sign. So mambal man naton nga under kami kay Sir Barayuga in his capacity siya ginakaptan man nga division dira. Madamo gay nga salamat. Kabalo ka, depende sa liderato sa kapulisan, no? Kung mayroong leader, mayroong katag dumala, mayroong mga sumunod. Pero sa aton sa Region 6, so, hindi ka makasiling na umid kita sa Manila, no? Kaya daw dito lang center of government naton. Kaya ang problema dito, nang ginambal mo si Barayuga, kagid diri sa aton city director, kaya ginambal nila honest ang iya pangabuhi. Why ganis lakyan niya, iya personal mag-report sa opisina. Tapos, why sa na-report nga involved sa drugs. Pero masubo na kay pulis, ang nagpapatay policeman. Di sino nga, ganyan bal, kung di ka madlagan ng justisya mo, hindi na taluyan maliwat ang natabo, no? Sa tiyempo ni Duterte. Linibo nang napatay. Hindi ka makadto, hindi ka makapalapit sa pulis. Nga pulis na sa liganta nga patunga sa krimen, kaya silang kriminal, nagpagamit sa kriminal. Di mo nang delikado nga maliwat na dapat tadlungon gilang pagsala sa mga liderato sa kapulisan. Kasi sa matuod lang, I'm not with the exception sa mga mayong kapulisan. Mga lagko nga krimen sa una, biggest crime. Dito mamatris sa police institution, sa matutuod lang. May karnaping sa una sa Manila. Hindi ka na makita kung din pa banwal at ason mo. Kadto ka sa Camp Crame, aragli ng muslakyan. Kundi sa Port Bonifacio. Hindi na gusto maliwat ang mga bagay. So that's why, inambal ko di salamat. Kaya ato niya kapulisan ang liderista di Mayo. Hindi, pero ni kay Major Aranyo, ni kung mag-general plakad lang, tagaan pa ni Chansa. Pero lain niya ang pagdumalan. Kaya na kaintindi na sa natabo. Na liwat nato niya inambal. Pero kaya tag Francis, kaya dumambal ka na gid eh. Pasibirahon mo ng pulis, igo naman na. Dito lang siya, igo ato si sa Polcom Commissioner to bera ito si Leonardo si Garma. Shout out kay Arnold Laurente, Architect Guevara, Michael Jimenia, Mimi de la Cruz, Jake Tomlos, Anarca Bukayan, Andrea Bukayan, Jerry Jimenia, Efren Soberi, Eli Bernardo, Bernardo, yeah. GR Villalba, Toto GR, Julius Gonzalez, and Director Sonia Sibille. Ma'am, good morning, Director. Peter, do wala na magkita pamangkot kay Police Major Aranyo, no? Ang aton spokesman sa PPO. Doon nasabat siya naman tanan nung Peter. Ano pang ginambalanta di gani ang pulis, no? Kaya nakasagat yung pamangkot sa mga crimes diri. Kaya ang ginasulit ko lang pagambal ng bitar ng pulis, ang aton niya kapulisan, masaligan. May salig kita sa pulis. Kaya luyag ko nga ibalik sa tao liwat ang pagsalig sa pulis. Despite sa natabo, sa ginimo ni Duterte, kag sang iya mga sipon mo, napagamit siya sa mga triads. Ito, nantawab lang ko aya. Ang gingamit pang magpatay sa parimay nga Pilipino, pulis pa niya. Pulis yung pera natin. I hope hindi na yun na matabo. That's why we bring this program. Kaya kung wala siyang mambal sina, inareklamo ko na nalin sa una mo. Kung dawain na niya ang Miranda Doctrine, hindi na batiun. O siya ang Miranda Doctrine, mambal ka nga. Antes mo dakpong tao, pinsindiyon sa iya sala, tuway na. Ang lain pagkabila ang reward. Kaya wala na gano'ng investigasyon. Wala sa itiroon, pati ng nusinti. Dalasa. So, pasalamat kita sa Quadcom, no? Kaya kabay pa may imbitar Martan siya ni Congressman Jamjam Barunda kag ni Day Nunoy Lawrence ang mga Quadcom, hindi pa makilala naman nila. Para ma-introduce na si Jed Mabilog na involved sa drugs.
Well, Julius, may blessed sa today sa inyo, tanan. Okay. Well, damo pa rin. Sige na, wala akong panahon. Ikaw na, Francis. Wala naman kita sa pamangkot kay Police Major Aranyo. Salamat lang kita kay Police Colonel Hero Rasalan kay ginpadala diya nga to na mapisan kang pinalangga nga IPPO spokesman. Madamo gyud nga salamat. Pasalamatan man nato ng pagkabtudri ani Kwan. Major Aranyo. Nga, madulaan kita sa mga maadmitar nga pulis pala nga matag-as. Siya palapit sa aton kag ginakomentar nga aton yung imbitasyon. Kag damo kita sa may balaan. Sa aton mga dagatalantaw sa iba lugar, napasalamatan tayo nga putri ni Major Aranyo. Damo na kung nabalaan kung paano sulbal mga krimen. Di para taway na ka mga Major, no? Yes, salamat gid Sir Peter, Sir Francis for the invitation in behalf of the Iloilo Police Provincial Office, particularly sa aton sining Provincial Director Police Colonel Bayani Imrasalan. No, kag of course kita no ang Iloilo Police Provincial Office under the leadership ni Police Colonel Bayani Imrasalan padayon nga nagaapilar kita sa aton sining mga pumuluyo no sang ila sining hugot nga pagsalig kag suporta sa inyo sining mga kapulisan. No? Dapat mangin bukas kita ang aton huna-una sa mga bagay-bagay kag dapat lantaw naton ang bigger picture sang isa sini ka particular nga butang para nga of course no makalakat kita sa husto sini nga direksyon sa gusto nga bagay nga estado nga dapat naton nga puy-an. No, kay ti handom naton tanan-tanan nga ang aton sini nga pinalangga nga probinsya magapabilin nga malinong kag matawhay kag handom naton nga manginhilway ini sa droga para nga magapadayon ang prosperity sa aton sini nga pinalangga sini nga Iloilo. And of course hindi naton ini ma-attain kung hindi kita magbinulgay tanan-tanan. Tandaan gid naton nga ang aton sini nga kausa nga aton handom naton ini tanan-tanan. Kag ang ginatawag naton sining peace and order is aton ini tanan-tanan na obligasyon. This is our shared responsibility. So dapat pag binuligay kita, padayon lang kita nga maghugpong para sa aton sining handom para sa aton pinalangga nga lugar. Sa liwat, nagapasalamat gid kami sa issue kag kapikag issue sa opportunity nga ginhatag sa inyo sining mga Ilonggo Caps para nga palabot kita sang information kag update sa aton nga mga pumuluyo. Sa liwat, good morning. Maraming salamat Major, no? Pasalamatan naman si IPPO Director Bayani Rasalan sa pagpadala diri sa iyang representante despite sa iyang kasako. Subong man yun na tamyaw kumandra sa good morning si City Director Kim Ligada. Duwan na sila nga Director diri IPPO ka ICPO nag-guest sa aton. Welcome ni sila. Kag damo kita mabalaan sila. Isa lang hindi ito mabalaan pa. Mabudlay pang itaon. Si General Wangki. Ambot kay Francis ni kay kapilan ng bitaron. Missing in action guro. Ano sa may Francis, kamusta si... Sako, amo ng problema no kay ang iyang mga tinao ginadayaw tadi. Tiya paano ko siya dayawon sila kay General Wangki. Ang imulanay ng mga IPPO kag ICPO ang mga direktor ng ako dayawon. Hindi lang kawanay kaya hindi ka man makita mo. Kung na politiko politiko ka. Pagpadlagan, butuhan nyo ako. Post nyo ako palapitan. Pagdaog niya, mabudlay mo siya pangitaon. Kaya mo managuro halimbawa. General, okay lang, kundi ka mo mag-guest na. Thank you very much sa ato ng mga viewers mo nga sa ato ng mga loyal followers nga nagasunod sini. Madamong salamat siya po. Malate lang gamay aton second guest, no? Si Attorney Rex Sarabia. May text siya bago lang. Malate lang ako gamay. So madamong salamat. Don't go away. Kalustura kita kaya natapos na ng balang kapulisan. We respect our police diri sa aton nga region. And I hope and I wish nga tanan nga mga pumuluyo pamati, ibalik man ninyo ang inyong pagsalig sa pulis. Not all the police are, but dito lang na, pila lang na sila. Ginatunan man sa mga tadlungon ng tanan. Sa ato ay tadlungon na. Tadlong si IPPO
Bayani Rasalan, kadlong mo na itong ICPO, Director Kim Ligada. So, napabugal ko yung ato niya mga kapulisan dire. I hope kung mabatian niya sa Manila, kamaintindihan niya ang ato niya sentimento. Thank you very much. Don't go ay makabot pang sikon porsyon ta. So, salamat na madamo. Major Aranyo.